Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Sa ating ulat panahon, patuloy na binabayo ni Super Typhoon Nando ang extreme northern Luzon. Nakataas ang signal number 5 sa Babuyan Islands, habang isang low pressure area rin ang minomonitor ng Pag-asa sa labas ng PAR. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Lacap. Sa lawak ng kaulapan na dala ni Super Typhoon Nando ay hindi lang ito umabot sa Northern Luzon, pati na rin sa Central Luzon. As of 10 a.m., huling namataan ng mata ng bagyo 110 km silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, umabot hanggang 215 km per hour at pagbugso ng hangin aabot hanggang 265 km per hour. Sa kasalukuyang kumikilos ito pakanlura na may bilis na 20 km per hour. Nakataas ang signal number 5 sa Babuyan Islands, signal number 4 sa katimugang bahagi ng Batanes, gitnang bahagi ng mainland Cagayan at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 3 sa natitirang bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, northern at central portion ng Apayao at natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 2 sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, sa buong Isabela, sa natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Habang signal number 1 naman sa Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, Benguet, natitirang bahagi ng La Union, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Quezon kasama na ang Polillo Island. Inaasahang lalabas ng PAR si Nando bukas. Patuloy naman ang pag-monitor ng Pag-asa sa panibagong low pressure area sa labas ng PAR. Samantala, ilang lugar sa extreme northern Luzon ang nakakaranas ng malakas na ulan, hangin at alon dala ni Super Typhoon Nando kaninang umaga. Sa post ni Elma Mariano, pinasok na ng tubig ang kanilang bahay sa barangay Balatbat, Camiguin Island sa Cagayan. Dahil sa lakas na daluyong na dala ng bagyo. Ayon naman kay Nixon Estrada mula Apari, Cagayan, nagmistulang dagat na ang barangay Bisago, Apari West. Bunsod sa walang tigil na ulan at hangin dala ni Super Typhoon Nando. Naglagay naman ng pabigat sa bubong ng kanilang bahay ang mga residente sa bayan ng Apari upang hindi tangay ng malakas na hangin ang bubong ng kanilang bahay. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Personal na inspeksyon ni Yorme Isko Moreno ang Ground Zero sa riot kagabi sa Mendiola. Ang mga tauhan ng Manila LGU puspusan ang mga pagsasaayos sa lugar. Sa kanyang pag-iikot, sinabi ng Manila Mayor na may initial report ito na mayroong nasa likod ng kaguluhan. Narito ang report. Mula kagabi hanggang kanina, hindi pa man pumuputok ang araw, abala na ang Manila LGU sa pag-aayos ng kahabaan ng Recto Avenue. Pinipinturahan ang mga gusaling ginawa ng vandalismo ng mga kabataang nanggulo sa rally kagabi. Nilinis din ang mga bakas ng basag na bote, mga durog na sementong ginamit pambato. Ayon kay Mayor Isko Moreno, nakatanggap siya ng impormasyon at patuloy na bineberipika na pinondohan daw ang mga kabataan para maghasik ng kaguluhan. Merong mga initial report, sketchy pa. May dating politiko, Filipino-Chinese, pander. Tapos may isang abogado, pander din. Mga bata na yung magabi. Ang dapat sana'y mapayapang rally kahapon sa panawagang panaguti ng mga sangkot sa korupsyon at katiwalian sa flood control projects, nabahiran ng karahasan. Una sa Ayala Bridge nang may naghagis ng molotov sa isang truck at nagkatulukan ng mga reliyista at kapulisan. Nagpaulan na ng bato ang mga kabataan at pinagsisira rin ang mga signages. Kinagabihan, muling sumiklab ang riot sa Recto Avenue. Nagsunog at nambatong muli ang mga kabataan. Hindi pa nakontento at pinasok pa ang isang hotel na ito. At ayon sa pamunuan, ninakawan ang kanilang mga empleyado at kinuha pa ang vault. Aabot sa 113 mga kabataan kung saan ang iba ay minor de edad ang naaresto. Nasa 100 mga pulis naman ang nasugatan at dinala sa mga ospital sa Maynila.
Sa ulat ng Department of Health kanina, kinumpirma na may nasawi sa protesta sa Recto. Nagtamo ng saksak ang isang lalaki na patuloy pang kinikilala. Dead on arrival ito nang dalhin sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Kinundi na naman ng ilang grupo ng mga nagsagawa ng mapayapang protesta sa EDSA ang nangyari. Anila, wala dapat kaguluhang naganap dahil peaceful rally ang trillion peso march. Hindi magprotesta laban sa korupsyon ang motibo ng mga bayolenteng rallyista kahapon sa Maynila, kundi ang maghasik lamang ng karahasan sa lugar at sunugin ang Malacanang. Yan ang lumalabas ngayon sa inisyal na investigasyon ng pamahalaan. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilya. Mapayapang nagsimula ang protesta kontra korupsyon kahapon. Pero pagsapit ng tanghali, nabulabog ito ng mga bayolenteng rallyista sa Maynila. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, hindi mga lehitimong rallyista ang mga naaresto. Ito raw ang grupong nais lusubin ng Malacanang at sunugin ito base sa natanggap na intel report ng DILG. Pero mayroon kaming isang narinig na rally doon sa Bonifacio Monument, sa Liwasang Bonifacio, na sinabi nung na may hawak na mic, sandali na lang, pupunta na tayo ng Mendiola, dalahin nyo na ng mga lighter nyo. So, that was a confirmation na they had intent to burn the palace. Para naman kay Palace Press Officer Claire Castro, ang banta na sunugin ng Malacanang ay nanggagaling sa kagustuhan ng ilan na pabagsakin ang gobyerno. Merong gustong kumuha ng power. Yun lang. At gustong sirain ang magandang nagagawa ng Pangulo at sirain ang Pangulo sa mata ng ibang tao. Mariing kinundena ng palasyo ang mga insidente ng karahasan kahapon. Ayon kay Yusek Castro, buong araw na minonitor ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kaganapan kahapon sa loob ng Malacanang at nakita ang gulong idinulot ng daang-daang individual kasama ang ilang minor de edad. Kaya mahigpit ay pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na panagutin ang mga nanggulo sa Ayala Bridge at Mendiola. Itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas. At ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo, mga gahaman sa kapangyarihan, hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Iginiit naman ni Secretary Remulla na walang pulis na nagpaputok ng baril o naghagis ng tear gas sa mga rallyista. Bagamat categorized as generally peaceful ang malaking rally kahapon na dinaluhan ng 84,000 na katao, hindi raw bababa sa 75 pulis ang nasugatan. Sa tala ng DILG, 216 na katao naman ang naaresto. 89 sa kanila ay minor. Mahaharap sila sa mga reklamong arson, grave physical injuries at sedition. Ayon kay Remulla, ina-assess ng DSWD kung posibleng malitis bilang mga adult ang mga naarestong minor de edad. Patuloy pang pinaghahanap ang ibang nanggulo dahil posible raw aabot sa 300 ang mga sangkot. Pinaimbestigahan rin ng palasyo kung posibleng maharap sa reklamong inciting to sedition si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson matapos nitong himukin ng kabataan na huwag munang pumasok sa mga paaralan hanggat hindi bumababa sa pwesto ang mga korap na politiko. Michelle Guilya para sa All TV News, Channel 2. Para sa mga balita sa probinsya, ilang grupo ng kabataan nagkilos protesta sa Zamboanga kasabay ng trillion peso march kahapon sa EDSA. At lalaki sa Aklan ng tsope sa sabong, kinuyog. Mabilis na balitang hatid ni Allen Barrera ng E-Media Zamboanga at Randy Napuspag ng Kalibo Cable News. Nagkaisa ang mga sektor ng kabataan sa lungsod ng Zamboanga bilang suporta sa nangyaring marcha laban sa korupsyon sa Maynila kahapon. Nagsagawa ang Western Mindanao State University ng isang programa kung saan nakiisa ang mga kabataan sa panawagan na wakasan na ang korupsyon sa pondo ng gobyerno. Isang prayer rally naman ang ginawa sa San Antonio Maria Claret Parish, lungsod ng Zamboanga. Matapos ang misa, sa labas mismo ng simbahan, nagpahayag din ang mga kabataan ng kanilang saloobin
tungkol sa isyu ng korupsyon. Kapansin-pansin din ang mga iba't ibang placards na inihanda ng bawat isa na may mga nakasulat na laban sa korupsyon. Samantala, wala namang naitalang kaguluhan ang otoridad sa kabila ng mga kilos protesta. Allen Barrera para sa All TV News, Channel 2. Kinuyog ng mga sabongero ang isang lalaki matapos umano itong mahuling binali ang paa ng manok na panabong sa loob mismo ng sabungan sa Malinaw, Aklan kahapon September 21. Kita sa video, ang sospek na sinisipa at sinusuntok ng kapwa ang mga sabongero matapos makumpirma na isa siya sa kasabwat na bumali ng paa ng manok para makapangdaya. Agad namang rumesponde ang Malinaw Municipal Police Station upang awatin ang kaguluhan. Sa panayam kay Police Captain Joselito P. Fernandez, Acting Chief of Police ng Malinaw PNP, napag-alaman na taga Saraga, Iloilo, ang sospek na siya rin umano ang Kristo sa sabungan o tinatawag na tagapusta ng mga mananabong. Dagdag pa rito, may mga kasamahan pa ang sospek na pawang mga taga Iloilo na agad namang nakatakas sakay ng tricycle patungong Kalibo. Dahil wala namang nagsampa ng reklamo ang magkabilang panig, ay nagpasya ang kapulisan na pauwiin na lang ito sa Iloilo at ipinasiguro na hindi na ito babalik sa Aklan. Sa ngayon, hindi naman magsasampa ng kaso ang mga sabungero sa sospek hinggil sa nangyaring insidente. Mula dito sa Malinaw, Aklan, ako si Randy Nakuspag para sa All TV News Channel 2. Sa kabila ng kaguluhan sa Mindiola ay nagkaisa ang taong bayan sa pagkanta ng kapangyarihan mula sa Ben and Ben sa ginanap na trillion peso march sa EDSA kahapon. Kasabay ng pagsigaw at pagmarcha sa EDSA ng mga Pilipino laban sa korupsyon ay ang pag-awit ng Ben and Ben ng kanta nilang kapangyarihan na naaayon sa kaganapan sa ating bansa. Dito nakikanta mga sumama sa kilos protesta. Sa FB caption ng banda, sinabi nilang ang tao, ang bayan, ang tunay na kapangyarihan para sa Pilipinas. Ayon pa sa banda, isinulat nilang kanta para sa bansa at inirecord ito kasama ang SB19 kung saan kinanta ni Pablo ang rap part ng kanta. Dagdag pa nila, hindi na tayo papayag na walang pagpapanagot na magaganap sa mga kurakot na politiko para sa Pilipinas at sa kinabukasan, magmatyag at tumindig tayong lahat. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako po si Ralph Lopez. 94 days na lang po, Pasko na!